Tuluyan ang kumalas sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng kasulukuyang administrasyon ang presidential sister at senadora si Amy Marcos at mananatili na lamang siyang independent candidate sa darating pong midterm election. Inamin ng senadora na nadismaya siya sa paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya siya nagdesisyong kumalas sa partido. Samantala, nagbabala rin ang mambabatas na ibubunyag umano niya sa mga susunod pang araw ang kanya mga natuklasan na ginawa ng administrasyon na anyay salungkat sa kanyang paninindigan. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean. Ali at Alex, tuluyan na nga nilayasan ni Senator Amy Marcos ang binuong senatorial ticket ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya raw masikmura ang ginawang umano'y pang-aabuso ng administrasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuluyan ng kumalas si Senator Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Sa isang statement, sinabi ni Marcos na nadismaya siya sa patuloy na paninindigan ng administrasyon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-invoke niya ng ekotibo na executive privilege at sub judice rule sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ay malinaw na may itinatago ang administrasyon. Kumusta na po kayong lahat? Wala na yung alyansa kasi talagang humina na yung alyansa, yung team ng ating Pangulo President Bongbong Marcos. Kumalas na ang kanyang kapatid sa kanilang team alyansa, si Senadora Amy Marcos, kasi nga dahil sa mga ginagawa niyang pag-iimbestiga tungkol doon sa mga pangyayari sa dating Pangulong President, dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung tungkol sa pagdala sa kanya sa ICC doon sa Netherlands. Doon lalong humina na yung alyansa. Ngayon ang biglang bumulusok, pababa. May mga sinisigaw nga mga tao sa kanilang mga rally. Kung napanood niyo, hindi ko alam kung edited yun. Habang nagsasalita yung presidente, President Bongbong Marcos, sumisigaw mga tao, Duterte. Ano ba nangyayari sa Team Alyansa? Ngayon, nag-alisan na yung iba. Si Ma'am Amy, si Villar, umalis na sa Team Alyansa. Kaya wala nang pag-asa. Pabagsak na talaga, pero yung PDP namamayagpag pataas yung PDP laban, pataas pa ganun, yung alyansa yung pababa. Kabaliktad. Pakinggan natin si Senador Lacson sa kanyang sinabi tungkol doon sa Team Alyansa. Kasi may pag-backlash daw sa Visayas at sa Mindanao. So Senator Ping, bad timing ho ba itong nangyayari rin po dahil eleksyon? Ito ho ba ay nakikita ninyo makakasama, lalo na po sa administration na kandidato na which you belong to? Would this have been better if it happened non-election, non-campaign period? And or do you think naman this is going to be, kumbaga mas makakabuti po para sa administrasyon? Sa mga feedback na natatanggap namin galing sa mga, especially sa mga local officials, especially sa party ng Mindanao at saka some parts of the Visayas, medyo may epekto daw sa mga administration candidates. May backlash, ika nga. So yun ang natatanggap naming feedback. Hindi pa namin ito nababalidate sa ground. Pero base doon sa mga nakakausap namin, mga governors, mga mayors, lalo na sa mga lugar. At saka yung aming mismong mga local leaders, mga supporters namin. Ang advice nga nila, kung pwede, wag na mag-express ng opinion. Pero alam mo naman, mahirap naman para sa amin. Pag tulad kayo, tinatanong niyo ako, alam nga naman, puro no comment na marinig niyo sa akin. Unang-una, hindi naman talaga ako gano'n, na hanggang abot ng aking kakayahan, kung kaya ko i-express yung aking opinion,
i-express ko. So, yun, meron talaga epekto. Meron. Kung yun ang pag-uusapan. So, ayan, talagang wala nang pag-asa yung alyansa na muling makabawi pa sa kanilang pangangampanya. Matamlay na. Umiwalay na yung mga iba nilang mga kasamahan. Tapos mula noong yun nga, dinala doon sa ibang bansa yung dating Pangulo. Ayun na, bumaba na ang tingin ng tao sa mga nasa Team Alyansa. Dahil kayo, kung patuloy kayong, kung sino ang inyong susuportahan, nasa inyo yan. Mahirap namang pangunahan namin kayo. Kayo ang bahala. Kayo magdesisyon sa inyong sarili sa araw ng halalan. Yan lamang po. Maraming salamat.